Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, mag-react lang po tayo dito sa isang video rito kung saan tingin ko ito isa sa mga isa sa mga kabatas ni Atty. Libayan. Dinidiscuss niya rito yung tungkol dito sa Taob serye na naman ito. Dito kasi meron na naman may mga conspiracy theory na naman silang ginagawa dito na keso tinanggal daw yung mga comment section, um, merong parang parang may hinahide ng mga information. So sino ba tong vlogger na to na kabatas na nagdi-discuss na naman dito o nagre-react dito sa nangyaring taob issue ng kay Senator Rapi Tulfo. So panoorin muna natin to at pakinggan natin kung ano yung mga sasabihin niya, pero bago lahat, papindot mo na subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel kong ito. At the same time, pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad yan. So, pindot na. So, tuloy na po natin to. So, ano ba itong mga sinasabing o ano yung reaction niya dito sa nangyaring taob issue nito ni Atty. Libayan? So, pakinggan natin kung ano yung reaction niya rito. Anyway, kanina nga, while I was doing my reaction, nakikita pa yung kahit nga si Atty. Libayan eh. Ayan o. Dali, punta tayo dito sa video. Eto guys, nakikita pa to. So, ayan, pinupunan niya na nakikita pa raw yung comment section yan dun sa Rapi Tulfo in action yata yan or kung kaninong reaction yan. Pero tingin ko hindi ito yun sa comment section ng Rapi Tulfo in action. So possible, hindi ko sigurado, pero possible. Pero assume na lang natin, sige. Galing sa Rapi Tulfo in action yung comment section na yon. So ano naman ang problema kung i-delete nila yung ibang conversation doon? Unang-una, channel po nila yan. Wala naman tayong pakialam kung anong gusto nilang gawin doon sa channel nila. Kahit burahin pa nila lahat ang video, kahit hindi nila burahin yung video, wala ho tayong pakialam doon. Kasi hindi natin channel yan. Ang may karapatan lang dyan ay kung sino yung may-ari ng channel. So, malinaw. Kahit ano pang pagbalay-balentongin natin dyan, wala ho tayong pakialam dyan, wala tayong magagawa. Pero ang tanong lang dyan pwede bang gamitin niya sa korte? Siguro pwedeng gamitin, kaya siguro yun yung inilalaban nila na dyan sila kukuha ng kanilang argumento o kanilang ebidensya. Kaya siguro dyan sila pumupukpok sa comment section na parang big deal sa kanila yung pagkakabura ng comment section na yun. Hinide na nila to. Kasi dito, na-identify na ang pinag-uusapan nga nitong tatlo, hindi yung sasalita dito si Mela, itong dalawa lang, si Atty. Villamor at si Ardel, na-identify nga na si Atty. Libayan ang kanilang pinag-uusapan. So, yun daw. Kaya daw na-identify na si Atty. Libayan daw yung pinag-uusapan ni Atty. Villamor at ni Rapi Tulfo dahil sa comment section. Unang-una po, yung comment section, lahat yan nagmamarites lang. Diba? Ang sabi po ni Atty. Libayan, ang tamang tao lang na pwedeng magbigay o yung authorized magpaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng kanyang sinabi ay yung nagbanggit, hindi ibang tao. Di po ba? So, paano mo sasabihin na dahil dun sa comment section, na-identified na si Atty. Libayan yung kailang pinag-uusapan? Di po ba? Dito lumalabas, marites lang. Kahit ano pang sabihin nila dyan, marites yan hanggat hindi kinukonfirm nung nagsalita. Okay. Sa mga ganitong bagay naman, guys, hindi mo kailangan pangalanan. As long as identifiable yung taong pinag-uusapan. Sabi niya, hindi daw kailangan pangalanan doon sa comment section as long as identifiable. So, ano ba yung ibig sabihin identifiable? Kailangan po 100% sigurado ka na yun yung tinutukoy na tao. Di po ba? Ngayon, hanggat walang binabanggit na pangalan, chismis po, marites po yan. Walang pinagkaiba po yan sa isang lugar na may pinagchichismis ang tao, pero wala namang binabanggit na pangalan. Although,
Alam naman natin na siya yung tinutukoy. Pagdating niya sa korte, lalabas niyan chismis lang. Malinaw po. So, kahit 1,000 pa yung nagko-comment dyan, sabihin si Atty. Libayan yun, hanggat walang confirmation, hindi po siya identifiable. Kahit i-search nyo pa po yan kay ChatGPT, sasabihin po yun, hindi po siya 100% na identifiable. Usapan. Hi po sa ating suki na si Ma'am Marites. Good evening, everyone. Sakto, may Marites na nag-comment na nag-message, diba? Sakto, Marites naman talaga yung nangyari lang dyan. Puro Marites lang yung ginagawa nila rito na sinasabi na si Atty. Libayan daw yung tinutukoy. Alam niyo, ito yung sinasabi ko na nagpalakas ng loob kay Atty. Libayan na i-assume niya na siya yung tinutukoy ni Rapi Tulfo. Di ba? Kaya nga sabi ko, ang may kasalanan ng nangyayaring yung kay Atty. Libayan, yung nagmarites, na siya yung tinutukoy ni Rapi Tulfo na dinitret, binagbabantaan. Di ba? Kasi kung hindi yan sinabihan ng mga tao na nakapaligid sa kanya, hindi niya akuin yan. Dahil nga sabi ni Atty. Libayan, sabi ng kaibigan niya or kapamilya niya, basta sinabi niya ganun in-inform daw siya na siya raw yung pinagbabantaan ni Rapi Tulfo. Ngayon, ito, nagsisunod na itong mga to. Gumatong na ng gumatong. Kaya, napilitan si Rapi Tulfo na mag-file ng kaso. Kasi wala naman katotohanan yung kailang sinasabi, puro marites at paninira lang. Ngayon, sasabihin niya, identifiable. Paano naging identifiable yun? Kung ang sinabi na nga ni Atty. Libayan, ang proper authority lang na magsabi ng kahulugan or kung sino tinutukoy niya, yung nagbanggit lang. So, sa kanyang case, saan nanggaling daw? Sa comment section. So, paano naging identifiable kung galing sa comment section at hindi mismo galing sa bibig ni Rapi Tulfo kung sino yung pinatutungkulan niya? Wanda po sa inyo. Sabi rin na rin, hello po, nanonood din po ang former boss ko na nagtitake up ng law. Hi, kamusta po sa kanya? Sir! Kamusta? Good evening. Hindi naman tayo guys magtatagal. Sandali lang naman tayo. Yan, sabi ni MK, ni-refresh ko yun. Variable yung result, comments from 99 back to 72 nga to 80. Kanina nga, nung sa live ni Jensai, parang naging 44 pa Ang daming nilang dinilit. Ayan, ito po ang dakila natin si Tick Walls. Si Tick Walls po yung nagbigay ng ng idle meaning. Idiot legislator. Yeah. Dito guys, kung tutusin, pwede isama pa yan Diba? Kasi tinatawag nilang idle Rapi. Although walang binanggit na apelyido, pero ang topic nila si Rapi Tulfo. Kaya posible kasama ito sa mga masasampan ng love letter, ng mabibigyan ng love letter. 'Di ba? Hindi natin alam kung sino yung tatayong legal counsel nitong mga to, just in case na mabigyan ng probable cause. For sure naman nakatanggap na sila ng love letter kung sino-sino man sila. Kasi nga na-receive na ni Atty. Libayan yung kanyang love letter at nakalagay doon et al. Ibig sabihin lahat ng mga kinasuhan nandun yung pangalan. So, possible, alam na ng mga nabigyan ng love letter kung sino-sino sila. Diba? So, pwedeng isama itong sinasabi nilang itong yung dinidikit nila yung pangalan ni Senator Rapi Tulfo doon sa idol na sinasabi nila. Kasi lantarang pambabastos yan. Although walang apelyido, pero patutunayan pa yan sa korte, depende na yan sa legal counsel. Tandaan ninyo, hindi basta-basta ang legal counsel ang hawak ng kaso ni Rapi Tulfo. Tapos ibabangga niya lang sa legal counsel kung merong legal counsel si Atty. Libayan. Kasi kung titingnan nyo, parang wala siyang kadepensa, parang ang dala niya lang dito, lakas lang ng loob na pinalalakasan ng loob niya ng mga kasama niyang vloggers, mga kaibigan niyang abogado na hindi naman tutulong sa kanya na idepensa yung sarili niya. Kumbaga parang nagko-komentaryo lang. So, yun yung pinangahawakan niya. Tsaka si ChatGPT. Yan lang naman yung mga pinangahawakan niyang nagpapalakas ng loob sa kanya na kaya niyang tapatan yung legal counsel ni Rapi Tulfo. Well, maganda naman yun kasi may magandang
pwedeng idulot yun sa kanya. Yun lang kung mapapatunayan niya na mali yung sinasabi ni Rapi Tulfo at tama siya. Doon, sigurado aangat yung pangalan niya dahil mapapatunayan niya tama siya at mali si Rapi Tulfo. Yun lang kailangan ipagdasal nitong mga vlogger na to, yung mga small vlogger, na sana may panalo ni Atty. Libayan yung kanyang kaso. Pero ang pagkakaintindi ko rin, parang may pending din na na disbursement. So, sa disbursement na yan, hindi natin alam, baka in the middle ng trial, biglang mahubaran ng corona, laglag ang pagiging abogado ni Atty. Libayan, mawawalan sila ng legal counsel. So, mag-ready rin kayo ng pamalit ng abogado. Kasi kung bilang mawala kayo ng abogado, shoot sa banga. Di ba? So, maganda naman yung, yung nagpapalakas ng loob kay Atty. Libayan dahil ito, suportado siya ng mga vlogger niya. Siya yung nag-ano sa atin. Wow, info, kamusta po? Yan, I am from Winnipeg, Manitoba, Canada. Yan. Yun nga joke ni Joey na Lubick, joke nakuha ng tao, yung comment pa kayo ni Raf. Exactly. Diba? Exactly. Yan. Ito mga Lodi, magkaiba namang yun magkaibang senaryo naman yung joke ni Joey De Leon dun sa Lubid. At iba naman yung itong bad joke daw, o sabihin natin bad joke ni Rapi Tulfo. Magkaibang magkaibang senaryo yun. Doon wala namang binabanggit na tao kay Joey De Leon at humingi na siya ng sorry dahil nagit naman ng ibang tao yun. Pero yung kay Rapi Tulfo, wala siyang dapat ihingi ng sorry dahil wala naman siyang binanggit na pangalan. It's only a bad joke, di ba? Most welcome, 80s kid. So, I think ba't ang galing mo? Sabi ni MK. So, ito, tinanggal na nila. Unfortunately, yan. Kaya po ako nag-react agad. Kasi, kung sakali man tanggalin po nila yan, tapos binabasa ko siya aloud, pati yung pangalan, para ma-capture yung name. Yun naman pala. Meron naman pala kayong kopya. So, ano pang iniiyak-iyak ninyo kung binura ng Rapi Tulfo in action yung comment section? May kopya naman pala kayo. Diba? O di gamitin nyo sa korte yan yung i-present ninyo. Malay nyo na pagbigyan ng korte o bigyan ng timbang ng korte yan, baka sakali na makalusot kayo. Kaya tingnan nyo, ang ginawa ni Atty. Libayan kanina, nag-create na rin siya ng video para makuha niya to. So, nagkatotoo ngayon nangyari na hinide na yung chat part. Kasi ito guys, so ayan pa yung chat part 2 hours ago na to. Andiyan pa rin yung chat part. Ibig sabihin, hinahide nila ito. Kasi nga nandito yung pwedeng maging ebidensya laban kay Idol. Na ang pinag-uusapan nga, o si Atty. Libayan. Pero yun nyo, ang magiging ebidensya sa chat box, hindi naman kasama si Rapi Tulfo doon sa nag-uusap sa chat box. So, paano mo masasabing magiging ebidensya yan? Halimbawa, may pumasok sa ibang channel, halimbawa, ganito na lang, sa channel ko, halimbawa naman, although malit na channel lang naman tayo, may pumasok dito na nagtitreat sa comment section ko. Pwede ko bang akuin din yon? Pwede namang akuin, pwede namang hindi. Di ba? Kasi hindi ko naman iti-take as as personal kasi kung wala namang binabanggit na pangalan, kung di naman binanggit pangalan ko, baka lang naman nagkamali siya ng send. Ba't ko iti-take as personal yon? Di ba? Same thing lang naman dito. Ewan ko, paano tatanggapin ng korte yan? Yung comment section ang gagamitin mong ebidensya. Hindi naman si Rapi Tulfo yung nagbanggit. Di ba? Parang ang hina naman itong kumuha ng ebidensya. Diba?
Puwede ba na ano, puwede ba na community ang mag-file kay Sir Rapi? Sa totoo lang, sa pagkakaalam ko pagdating diyan, si ano lang ang puwedeng Eto may nagtatanong sa kanyang kabatas kung pwede daw bang mag-file yung community yung magpa-file laban kay Rapi Tulfo. Ito ang sagot niya. file, si Attorney Libayan. Pero dahil nagdadamay nga ang kanyang pamilya, pati rin yung asawa niya. So, ang may karapatan lang daw mag-file si Attorney Libayan dahil nadadamay na raw yung kanyang pamilya. Diba? Tama naman. Siya dapat ang mag-file ng kaso kasi sabi sa comment section, siya daw yung tinutukoy. Inassume niya, tapos may nagmarites sa kanya na siya daw yung pinapatungkulan ni Rapi Tulfo. Siya dapat na mag-file ng kaso. Siya yung may karapatan. Ang tanong, nag-file ba? Tuloy po ang kaso. Di ba? Hindi nga yata siya nagpa-blatter tungkol sa death threat na sinasabi niya. Anong ginawa niya? Umiyak ng umiyak sa social media. Nakailang content siya nung napanood ng October 3. Ilang content ang ginawa niya? 5 content ang ginawa niya sunod-sunod. Tapos may clickbait pa doon. Ang tanong, di ba? Sabi mo, may karapatan lang mag-file si Atty. Libayan dahil nadamay yung pamilya niya. Bakit hindi siya nag-file? Kung karapatan naman pala niya mag-file ng kaso. Pwede mag-file. Pero yung tayo, yun ang hindi ako 100% sure kung pwede tayo. Kasi hindi naman tayo directly affected Sinagot mo na yung tanong mo. Dahil hindi naman directly affected yung mga small vloggers. Kasi nga, nag-assume lang si Atty. Libayan. Pero kung i-assume mo rin na ikaw yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo, pwede kang isama. Pwede kang mag-file. Excuse. Pwede kang mag-file. Kung i-assume mo, edi assume mo na para makapag-file ka ng kaso. Isama mo pa yung ibang vlogger na small vlogger na mag-file, i-assume din nila na pinagbabantaan din ni Rapi Tulfo yung mga buhay nila. Para at least marami kayo. Ang alam ko, 6 yata o 5 kayo. So, 5 kayo mag-assume na kayo yung pinatutungkulan ni Rapi Tulfo para makapag-file na kayo ng kaso. There, di ba? Gawin nyo na. Kasi inaantay ng maraming tao rin yun. Yung may mag-file. Kasi isa ako sa nag-aantay na mag-file si Atty. Libayan ng kaso kay Rapi Tulfo. Kasi malakas naman loob ni Atty. Libayan. Sabi niya, siya yung pinatutungkulan doon. Inassume niya. So, problema niya na yun kung ayaw niya mag-file. Kaya nga ina-encourage ko si Atty. Libayan na mag-file. Total, sinabi naman niya, pinagbantaan yung buhay niya. Dahil sabi niyo naman, di naman kayo directly affected, so magpa-affected kayo para makapag-file kayo ng kaso. Itong crime na to is personal. Kaya nga tiningnan ko dito, no? Doon sa ginawa ni Idol, it's a grave threat. So under article... Ayan. Dahil dyan sa sinabing yan, pwede siyang masampahan. Dahil sa sinabi mong yan, baka masampahan. Sorry, masampahan. Baka masampahan ka sa ginagawa mong yan. Na sinasabi mo dahil sa ginawa daw ni Idol Rapi na grave threat daw yung ginawa ni Rapi Tulfo. 282, the act threatened to be done is a crime to kill, to burn, or destroy a property, to box, or to inflict injury. Dito pasok si Idol. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung sinabi dun sa sa talata na yun. Pero actually, iba-iba na mga sa interpretasyon natin dyan. Ngayon, kung ang interpretasyon niya, pasok si Rapi Tulfo dun sa grave threat, pwede ako inyo rin na kayo yung pinagbantaan ni Rapi Tulfo para ma-file niyo yung kaso na yan. Si Atty. Libayan nga, hindi niya final yung kaso na yan Hindi nga siya nag-blatter yata tungkol dyan Paano mo nasabing pasok dyan si Senator Rapi Tulfo kung yung abogado nga mismo hindi nag-file, hindi nga yata nakapag-blatter. So, paano mo nasabing pasok dyan si Senator Rapi Tulfo? So, personal po siya. So, more often than not, ang direct lang po na pwedeng mag-file dyan, walang iba kundi si
Attorney Libayan. Pwede tayo maging witness. Yun yung maganda doon. Mag-witness kayo kay Atty. Libayan para mas lumakas yung loob niya na kayang-kaya ipanalo yung kaso, na malulusutan yung kaso, para at least may pakinabang din naman kayo. At least, di ba, tumulong kayo kay Atty. Libayan na malusutan niyo yung kaso. At the same time, makapag-file kayo ng kaso. Kasi malakas naman ang loob ni Atty. Libayan, lalo na kung may ganyang kagaya ninyo na sumusuporta sa kanya, mas lalakas pa yung loob niya na makapag-file ng kaso. Pero magpa-blatter muna kayo para at least masundan yung proseso. Di ba? Kaya magtanong muna kayo kay ChatGPT kung ano yung mga requirements sa pagsasampa ng grave threat. Diba? Pero kung ipipetition niya, depende eh. Ano natin siya i-treat? Pipetition, mag-file ba tayo ng petition as tayo mga botante? Siya ba ay kakasuhan ni, tawag dito? Dalawa kasi yan eh. Pwede siyang kasuhan as, sabihin na lang natin, isang private person. Pwede rin siyang kasuhan as isang public official. So, pwede magkaroon ng patong-patong na kaso dito si Idol. Yun o. Pwede raw magkaroon ng patong-patong na kaso si Senator Rapi Tulfo. Pero parang baligtad yata. Parang, ito si Dato Nilibayan natin nagkaroon ng patong-patong na kaso. Diba? Parang baligtad yata yung sinasabi ninyo dito. Diba? Again, depende sa anong strategy gagawin ni... Depende raw sa strategy ni Atty. Libayan. So, we hope so na meron siyang strategy kung paano lalabanan itong legal counsel ni Senator Rapi Tulfo. Kasi maganda magiging talakayan dito. Dito makikita kung sino talaga yung may tamang argumento. At the same time, lalabas lalo yung galing dito ni Atty. Libayan. So baka mabura na yung mga sinabi niya dati na wala naman siyang planong manalo sa mga kasong hinahawakan niya. Importante lang sa kanya makarating sa korte. So baka mabago yung pananaw doon. Bigyan natin ng chance dito si Atty. Libayan. Ni Attorney Libayan dyan.